Anong sitwasyon meron ka ngayon na kailangan mo ng tulong? Ano yung problema mo na kailangan mo ng solusyon? Ano yung mga tanong mo na kailangan mo ng sagot? At sa ganito mong kalagayan, sino ang iyong pupuntahan? Sino ang iyong lalapitan? Definitely, ang lalapitan natin ay kung sino man ang makakatulong sa atin. Amen po ba ron? Yung makasasagot sa lahat ng ating mga tanong. Pero sino po yun? Sasabihin po natin ay ang Diyos. Alam pala natin kung sino ang lalapitan natin, pero sino talaga ang lumalapit sa atin? Sorry. Sinabi ni Yahweh, ako'y nakahandang ambayang pwedinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Narito ako't laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. So malinaw dito mga kapatid na ipinakikita sa atin ng Diyos na nakahanda daw po siya. Naghihintay siya, pero walang tumatawag sa Kanya. Walang lumalapit sa Kanya. Ngayon, kung walang gumagawa nito, paano po niya tayo pwedeng tulungan? Paano po niya sasagutin kung meron tayong mga tanong? At sa problema mo, sino ang magbibigay ng solusyon? At dahil mga kapatid, sa kagustuhan po ng Panginoon na abutin tayo, tulungan tayo. Sinabi po niya sa atin, ayaw niyong tumawag sa akin, ayaw niyong lumapit sa akin, so ako na ang gagawa ng paraan. At siya na po ang nag-initiate na lumapit po sa atin. At siya na rin po ang tumawag sa atin. Pero tingnan po ninyo kung ano pa rin ang ginawa ng tao sa kanya. Bakit ang bayang ko'y hindi kumikilos? Nang sila'y lapitan ko para iligtas. Nang ako'y tumawag, isa man walang sumagot. Bakit? Wala ba akong lakas para sila iligtas? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lang. Magagawa kong disyerto ang ilog para ang mga isda roon ay mamatay sa uhaw. So dito mga kapatid, nagsalita na po ang Diyos na may pagdaramdam. Wala ba akong lakas? Yun ang sinasabi po niya, wala ba akong lakas? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lang. Kaya kong gawing disyerto ang ilog at ang mga isda ay mamatay. Sa isang salita lang, mga kapatid, hindi ho sinabing maraming salita. Ganyan ka-powerful ang salita po ng Diyos. Pero sinabi niya sa kanila, bakit nang lapitan ko kayo, walang pumilo sa inyo? Bakit nung tumawag ako, walang sumagot kahit isa sa inyo? Anong dahilan? Dahil hindi niyo ako pinaniniwalaan. Ipapakita ko po ngayong umaga sa inyo kung anong kapangyarihan meron sa salita po ng Diyos. Ang title po natin ay kinuha ko po doon sa in-highlight ko sa isang salita lamang. Sa isang salita mo lang. I'm referring to our God. Sa isang salita mo lang. Isaiah 55:11. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. So sabi rito, ang mga salita po na lumalabas daw sa labi ng ating Diyos ay hindi daw babalik sa Kanya na hindi po nangyari yung Kanyang balak. Tutuparin ito at gaganapin ito ang Kanyang mga ninanais. Amen po ba? Malinaw po ba ito sa inyo? Now, again,
ipapakita ko po sa inyo ang pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa lahat ng atin pong sitwasyon. Sino po sa atin dito na kahit minsan hindi siya nakaramdam o nagkaroon ng kaunting takot man lang? Takot sa puso. Takot sa mga nangyayari, sa kanyang mga nakikita, sa kanyang mga nararamdaman, sa kanyang mga nararanasan. Sino ang hindi nakaramdam dito ng kaunting takot? Lahat tayo mga kapatid, one way or the other, nakaranas po at nakaramdam ng ng takot. Amen. At ang iba nga sa atin hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin na naroon ang takot. Now, ano po ang gagawin natin kung sakali na dumating sa iyo ang takot? Sino sa tingin mo ang tanging makakatulong sa iyo? Alam niyo po ba kung sino? Yung inaayawan ng tao. Yung salita ng Diyos. Yan yung ayaw ng tao. Pero ang hindi nila alam, yung bagay na inaayawan nila, siya palang makakatulong sa anumang sitwasyon meron sila. Yan ay kung paniniwalaan po natin yung sinasabi niya sa atin. Bigyan ko na po kayo ng sitwasyon. Sa panahon ng takot, ano sagot ng salita ng Diyos? Tingnan po ninyo. Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba kang inuman. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at... So ito po ang sagot ng salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Sino may sabi? Mismong ang Diyos. Amen po ba? Kung paniniwalaan po natin ito, hindi po tayo madadaig ng anuman pong nagsasani ng pangamba o takot sa atin. Sapagkat sinabi ng Diyos sa atin, ano yung sinabi niya? Palalakasin kita. Ano pa? Tutulungan kita. Ano pa? Iingatan kita. At ano pa? Lahat ng lahat ng pwedeng mangyari. Ibinibigay na po lahat ng Panginoon. Para lamang po maramdaman natin yung assurance na meron po sa salita ng Panginoon, sabi niya, huwag kang matakot. Amen po. So therefore, kung gusto po daw ng Diyos na magupo tayo ng takot, bakit pa niya ito sasabihin? Bakit pa niya gagawin na tulungan po tayo na iligtas at saka ingatan? Tama po ba? Hindi na niya tayo pakikialaman. Hahayaan na po tayo ng Diyos. Pero ito po yung pinakikita ko po sa inyo ngayon ay kung ano ang pwedeng gawin ng salita nga ng Diyos sa lahat po ng ating mga sitwasyon. Ano yung mga bagay na somehow nagpaparalyze sa iyo? To the point na hindi ka na nagiging effective sa buhay na meron ka sapagkat may mga bagay na nagsasanhi ng takot. At meron naman pong sagot na binibigay ng Diyos. At ito nga ay kung pinapaniwalaan natin, doon sa sinasabi niya, based on His Word, sabi niya, do not fear. Huwag kang matakot. 2 Timothy, tingnan niyo po, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbigay. Amen. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at hindi ho ang Diyos ang naglalagay o nagbibigay ng takot. Iba po yung pinag-usapan natin nung nakaraan na takot sa Diyos at iba naman po yung takot na gawa ng mga circumstance o even gawa ng kaaway. Amen po. So hindi po niya ito gagawin. Pero alam po niya kung paano po niya ito sasagutin. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang? Yan yung purpose eh. Kaya po tayo pumupunta rito Sunday after Sunday. Hearing the Word of God. Bakit? Sapagkat baka doon sa salita na yon ay merong gusto sabihin sa atin ng Panginoon na somehow ay magpapalakas sa ating sa ating pong buhay, sa ating pananampalataya. So kung sakali man na dumating sa bawat isa sa atin ang takot, kaya nga dapat siya po ang nilalapitan natin. Siya ang tinatawagan natin dahil siya lang ang tanging makakatulong saan? Sa atin. At makasasagot sa lahat ng ating mga tanong. Are you with me, church? Yan ay yung takot. What about this situation? Sa panahon ng kawalan at kakapusan.
Ano naman? Mayroon po bang sagot uli ang Diyos dyan? Saan tayo nahihirapan madalas? Sa area of what? Lack. Finances. Di ba? Iyan ang napakalaking isang problema na na-encounter natin in our daily living. Yung kakapusan, yung kawalan. Ngayon, kapag nararanasan mo ito, okay, ano naman ang pwedeng isagot ng salita ng Diyos sa'yo? Magagawa ng Diyos. Sinong gagawa? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyo, hindi sinabi rito na wala tayong pangangailangan. Amen? Time to time, darating yung ating pong pangangailangan. Pero dun sa pangangailangan na yun, dapat yun na nagtutulak sa atin, na nagtuturo kung kanino tayo dapat pumunta at humingi ng tulong. You get my point? Hindi po para humaramdaman natin yung kahirapan. Kundi minsan ginagamit po itong paraan ng Diyos para i-direct tayo kung sino ang dapat nating puntahan. Amen? Pero minsan hindi iyon ang ating nakikita. Kundi ang tinitingnan natin ay yung ating sitwasyon na parang wala nang nangyayari sa ating pong mga buhay. Pero ito po sabi ng salita ng Diyos, magagawa ng Diyos. Higit pa sa iyong pangangailangan. Amen. Upang may magamit kayo. Hindi lamang sa pagkakawang gawa, upang may magamit kayo sa pangangailangan nyo sa araw-araw. Amen. Ngayon, mangyayari lang uli ito kung paniniwalaan natin yung sinasabi niya sa'yo. Kasi nagmamatter lang po ang lahat ng ito. Depende kung kanino po niya sinasabi at kung sino ang naniniwala sa kanyang naririnig. Kasi kahit po kayong lahat ay naririto at iisa naman po yung mensahe na naririnig nyo, hindi ho lahat iisa ang magiging dating nito. Bakit? Depende yan kung paano mo tinatanggap ang salita ng Diyos. Ngayon, magagawa ba ito nga talaga ng Diyos? Ha? Paano ko paniniwalaan? Tingnan natin. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang. Kita niyo? Kasi pwede pinagdudahan natin yung una. Magagawa ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangailangan. Pwede mo pagdudahan. Pero sagutin din natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya ba itong gawin ng Diyos? Bakit niya gagawin? Bakit? Sapagkat siya hindi. Hindi siya sinungaling. Kapag sinabi niya, amen, na pasasaganain ka, higit pa sa iyong gagawin po niya ito. Hindi po niya sasabihin ng isang bagay na hindi po niya kayang tayuan. Hindi po ganyan ang Diyos. Kapag sinabi niya sa atin, sa isang salita ko lang, na kaya kong tuyuin ang dagat, ganyan din ang salita ng Diyos. May kapangyarihan. Amen? Mag-isip kayo doon sa word. Dagat sa isang salita lang, tutuyuin niya? Imposible. Kung hindi sa Diyos. Pero dahil nga sa Diyos, sa isang salita lang, kaya niyang matuyo. Kung yung napakahirap paniwalaan, ay kaya niyang gawin, ano yung sitwasyon mong maliit na hindi niya kayang gawa ng paraan? Kaya ba ito ng Diyos? Sagutin natin sa salita pa rin. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, sabihin niyo sa akin, may sagot po ba ang salita ng Diyos sa bawat sitwasyon? At yan po yung mahalaga. Na kapag meron po tayong mga nararanasan, bago po tayo mag-move ng anumang bagay, balik po tayo sa salita ng Panginoon. Lord, ano ba yung sinasabi mo sa akin patungkol sa nangyayari ngayon? Kaya nga meron tayong salita ng Diyos na iniwan sa atin. Pero sino sa atin po, mga kapatid, ang nagbabasa nito? Buti pa yung mga cellphone natin, wala hong dumating doon na hindi natin binasa.
Amen. Basta narinig mo tumunog. May text, basa. Di ba? Pero ang salita ng Panginoon, walang gustong bumalik para basahin. Hindi alam ng tao kung ano nga ang dulot nito sa atin pong mga kalagayan, sa atin pong sitwasyon. Napakaraming nangyayari sa atin. Amen. Hindi lamang nagkakaroon tayo ng takot. Hindi lamang po tayo kinakapos sa maraming bagay. Etong matindi na realidad. What about sa ganitong sitwasyon? Sa panahon na mayroon kang sakit at karamdaman, may sagot pa rin ba ang salita ng Diyos? Tingnan natin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kita niyo, kapatid? Sa pamamagitan ng latay at sugat na tinanggap ng ating Panginoon, yung purpose pala nun, ang katumbas ng bawat isang guhit. Kasi may 39 slashes po na tinanggap ang Panginoon yung dipon. 39 po ng uri ng sakit, ang katumbas na pwede po nitong pagalingin. Amen. Ngayon, nakita natin, mga kapatid, may sagot ang Diyos sa sitwasyon natin kung may sakit tayo at karamdaman. Pero, paano kung sa halip na tayo gumaling? Paano kang nararamdaman natin, unti-unti tayong namamatay? Huwag naman po sana ipahintulot sa atin ng Diyos. Halimbawa, humihingi tayo ng kagalingan. Pero habang naghihintay tayo ng kagalingan, parang nararamdaman mo, parang nauupos ka na at bumibigay na katawan mo at unti-unti ka nang nakakaramdam na kamatayan. Ngayon, may sagot pa ba ang salita ng Diyos patungkol dito? Tingnan natin. Aking sinasabing hindi ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ni Yahweh na aking Panginoon. May sagot siya, amen. Yan kung alam mo, na kahit pa na nakakaramdam tayo na parang pwede na tayong bumigay, at kung gusto mo pa na ma-extend ng iyong buhay little bit, sasabihin mo lang, hindi ako papanaw. Yun ang sinabi ng Diyos, mabubuhay ako, amen. Sapagkat hindi pa ako tapos na isalaysay ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. Merong purpose. Kasi kailangan makita yung purpose para i-extend ang iyong buhay. Kaya ang sinabi niya rito, mabubuhay pa ako upang isalaysay. So ibig sabihin, meron ka pang layunin. At kung hindi mo pa natatapos yung layunin na dapat ipagawa sa iyo ng Panginoon, kahit nakakaramdam ka na unti-unti ka nang mamamatay, sabihin mo lang sa Diyos, Lord, hindi pa po ako tapos sa task na iyong binigay. Pero may nararamdaman ako na parang gusto ko nang bumigay. Lord, sasabihin ko muli, hindi ako papanaw. Mabubuhay ako. It's a declaration. There is power in your tongue. Life and death are in the power of your tongue. Proverbs 18:21. May kapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. So, hindi lang po again mangyayari yan kung hindi nga po natin ito pinaniniwalaan. Ngayon, halimbawa nga, huwag na maipahintulot ng Diyos. Sa kabila ng sinabi natin ito, na tayo ay mabubuhay at hindi tayo papanaw, namatay pa rin tayo. Hindi po nangangahulugan na hindi totoo ang salita ng Diyos. Amen. Mananatili pong totoo ang salita ng Diyos. Pero dapat alam din natin sa sarili natin na may hangganan ang buhay natin. Tama po? At kung iyon na ang hangganan natin, salamat pa rin sa Panginoon. Amen. Ang mahalaga, binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na ipaabot sa ating Panginoon na kung kalooban niya na hindi ka pa pumanaw, kaya po niya itong gawin. Bishop, may nangyari na ba na ganyan
na mamamatay na pero na-extend pa? Meron. Tingnan niyo. Nang panahong yaon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Malubha. Dinalaw siya ng propeta Isaias at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Kapatid, gaano kasakit na may pupunta sa iyong isang lingkod ng Diyos at ipapaabot sa iyo, sabi ni Yahweh, hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Ano kaya ang pwede niyong sabihin doon sa lingkod ng Diyos na pumunta sa inyo? Lumayas ka, baka hindi kita matansya, mapatay kita. Baka ganon. Amen. Bakit? Sapagkat wala ho sigurong ganong tao na magsasalita na nakikita niya ang iyong sitwasyon. May sakit na malubha. Pero bakit kaya ipinaabot ng Diyos? Bakit na lang hindi intayin ng Diyos na kusa pong dumating yung kamatayan sa Kanya at bakit kailangan pang in-advance sabihin, yun po'y magkokos pa rin ng takot sa Kanya. Pero talagang hindi natin alam ang kaparaanan ng Diyos. Hindi ko natin maunawaan ang lahat ng Kanyang galaw. Amen. Ang dahilan pala kung bakit niya ito in advance na sinabi, ay gusto niyang makita kung ano ang pwedeng maging reaksyon ni Ezekias. Sapagkat minsan kapag kahotan ito, pagka may negatibong balita na tinanggap kayo, doon ho makikita yung real you. Depende ho yun sa reaksyon na ipinakikita nyo. Sino ho siguro ang magagala kung negatibo ang mensahe? Pero tingnan niyo po ang naging tugon ni Ezekias. Bumaling si Haring Ezekias, paharap sa dingding at nanalangin, kahabagan mo ako, Yahweh. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban at napatagoy siya sa matinding kalungkutan. Ibinalik niya sa Diyos. Lord, wala ba akong ginawa sa iyo? Pinaglingkuran kita. Namuhay ako ng tapat. Tapos sa kabila ng ginawa ko, ito ba ang hihintayin ko sa iyo? Para kasing dininan mo pa yung sakit na nararamdaman ko na mismong galing pa sa iyo. Na sa halip na ikaw na aking Diyos ang magsabi sa akin na ikaw, kaya kitang pagalingin. Hindi yun ang sinabi mo. Hindi ka na gagaling. Parang sumasalungat doon sa pagkaunawa ko kung sino ang Diyos ko. Hindi kasi ganoon ang pagkakakilala ko sa Kanya. Pwede yung sabihin po ito ni Ezekias. Pero tingnan niyo po naging reaksyon niya. Nanalangin siya, nakiusap siya, nagmakaawa siya. Verse 4, tingnan niyo. Umalis na siya, Isaiah, ngunit hindi pa ganong nakalalayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka. Sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kapatid, tingnan niyo ito. Sa isang Diyos kapag sinabi niya, hindi niya pwedeng baguhin. Mamamatay ka na, hindi gagaling ang iyong sakit. Diyos ang nagsalita, kailangan mangyari. Right. Pero bakit po biglang nabago? Dahil nakita niya yung kababaan ng puso ng tao na hindi pala pwedeng i-ignore ng Diyos yung luha ng pakikiusap na bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko masabing malambot din pala ang puso ng Diyos. Na kapag nakita niya how sincere you are, pleading, Lord, please help me. Tapos i-remind mo sa Kanya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang bagay na ginagawa niyo sa Diyos, akala po ninyo nawawala ng kabuluhan. Hindi.
Kung baliwala lang sa inyo yung paglilingkod ninyo, yung ginagawa nyo sa Diyos na sakripisyo, yung anumang bagay na ibinibigay nyo, itinataya nyo para sa Panginoon. Kapatid, kung hindi nyo man nakikita yung bunga na kapalit noon, may isang pagkakataon na darating sa iyo na pwede mong sabihin sa Diyos. At yun ang titingnan ng Panginoon. Hindi ko nakakalimutan na ang lahat ng ginawa mo. Amen? 1 Corinthians 15:58. Be steadfast, immovable. Ano sabi ron? Knowing that your labor is not in vain. Yung ginagawa natin sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kung sa tingin nyo, parang wala lang sa inyo. Bahagi lang ng buhay, responsibilidad, kailangan kong gawin kasi ako'y may takot sa Diyos, pero hindi ka na naghihintay ng pwedeng kapalit nung lahat ng ginagawa mo, mali. You will reap what you sow. Aanihin mo ang anumang bagay na ginawa mo na may kaugnayan sa Diyos. Kung hindi man ngayon, bukas. Tulad po ni Hezekiah, balik tayo. Sabihin mo kay Hezekiah, narinig ko ang kanyang dalangin, kanyang pagluha, kaya't paggagalingin ko na siya. Sa 3 araw, makakapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa siya ng ilang taon pang in-extend? 15 taon. Mga kapatid, nagawa ito ng Panginoon kay Hezekiah. Kaya rin po niyang gawin ito sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang Diyos. Hindi ko naman po kasi sinigil out dito nang pwedeng makatulong sa atin ay Diyos. Kasi mga kapatid, pag sinabi kong salita, tumutukoy ito sa Diyos. Pag sinabi kong Diyos, tumutukoy ito sa kanyang salita. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung ano ang Diyos, yun ang kanyang salita. Amen. Kaya kung makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan din ang kanyang salita. Huwag lang po ang interest natin ay ang Diyos, pero wala tayong interest sa kanyang salita. Sapagkat kung wala tayong interest sa kanyang salita, neither wala na rin tayong interest sa Diyos na nagsabi nito. Inseparable po yung dalawang bagay na yan. Amen. So mga kapatid, hindi po pumayag si Hezekiah. Nakiusap po siya, nagmakaawa, humingi ng habag, gusto pa niyang mabuhay. Sabi ng Lord, di ba? Dahil sa pagtawag niya sa Panginoon, tinugon siya ng Diyos. Nabasa natin, 15 years. Yan po ang sinasabi ko sa inyo, nasa kamay pa rin ng Diyos ang pagpapasya. Kung tayo mabubuhay pa o hindi. Ang mahalaga, may sagot sa salita ng Diyos sa anumang ating sitwasyon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may sagot ang Diyos. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Don't lose hope. Huwag kang manghihina, huwag kang bibigay. O, eto ngayon, mga kapatid. Nakakailan na tayo? 3. What about sa ganitong sitwasyon? Sa panahon na inuusig ka ng iyong nakaraan. Ano sagot ng salita ng Diyos dito? Kasi lahat po tayo may mga nakaraan. Amen. At patuloy minsan ito na ipinapaalala sa atin ng kaaway. Yung mga kamalian na ginawa natin sa buhay. Yung mga kasalanan na hindi po natin inisip kung bakit natin yun nagawa. At kahit pinagsisihan na nating lahat, hindi mo pa rin ito makalimutan at pilit ka pa rin ibinabalik sa iyong nakaraan. Parang hindi tayo makamove on. Parang isang mantsa na hindi maalis dun sa iyong damit. Parang isang pilat na kahit anong gawin mo, lagi pa rin nandoon yung peklat. So hindi ka makatakas, mga kapatid. Meron bang sagot dyan ng Diyos? Yes. Ano sabi niya? Kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating binubura ng Diyos. Kung anuman yung nakaraan, kung anuman po yung luma na iyong pinagdaanan, ang sabi ng Diyos, isa ka ng bagong nilalang, wala na ang dati mong pagkatao.
Amen. Kung pangit man ang pagkakilala nila sa iyo, who you are before, dapat po, mga kapatid, ang nakikita nila ngayon ay kung sino ka ngayon. Hallelujah. So kung sakali na tumating, again, na inuusig ka pa rin ng nakaraan, sinusumbatan ka ng mga taong nakakaalam ng iyong nakaraan, sabihin mo sa kanila, wala na yung dati. Lahat ay binago na ng Diyos. Amen. Amen. O eto ngayon, maaaring hindi ka makaalis sa kanila. Pero kanino ka ba mananagot? Hindi naman sa tao, kundi sa Diyos. Pero paano kung ang Diyos mismo ang gumawa nito sa iyo? Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na. O kapatid, bakit pinipilit mong balikan at alalahanin yung bagay na pinipilit na limutin ng Diyos? Kung ang Diyos kinalimutan ang anumang iyong pinagdaanang hindi maganda, sana maging ikaw, kalimutan mo na rin. Amen. Bishop, hindi madaling makalimot. O bahala ka. Bahala ka, buhay mo yan. Pero ang sinasabi ng Diyos, nililimot ko na ang lahat ng iyong nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, nililimot na rin kita. Wag ganon, wag ganon. Okay? Sabihin ninyo, kapatid, kung kinalimutan ng Diyos ang nakaraan mo, kalimutan mo na ang lahat. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ito pa isa. Ang kanya rin sinabi, pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Kanina, kakalimutan ko na. Hindi ko na aalalahanin. Amen po ba? At ang pinakamaganda, yung nandyan sa baba. In English ko, parang mas maganda po yung word. Ito po. There is no condemnation now. Kangino? For those who live in union with Christ. Verse 33. Who will accuse God's chosen people? God Himself declares them not guilty. Who then will condemn them? Kapatid, it is the Word. Amen. Sino ang huhusga sa inyo? Hindi ba ang Diyos mismo ang nagpatawad sa inyo? Ang Diyos mismo ang lumimot sa mga nakaraan nyo? O sino ang pwedeng humatol at humusga sa inyo? Ang tao? Hindi. Ang tao hindi pwedeng humatol sapagkat siya rin ay hakatulad. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya kung may tao na nanghuhusga sa inyo, hinahatulan kayo, wala siya sa posisyon. Bakit? Sapagkat ikaw din ay isa sa hatulan. Kaya wala kang karapatang na humatol. Pag sinabi ng Diyos, not guilty, ano kasunod? Sabi ng Diyos, pumupok, not guilty. Ano reaksyon mo? Sana Lord, kulong na lang uli. Pag sinabing not guilty, ibig sabihin, pinalaya ka na ng Diyos saan? Sa lahat ng pwede na akusasyon na pwedeng ipukol sa iyo. Not guilty. Wala kang case. Close. Pero hindi ko makita sa inyo ang galak na hindi kayo guilty. Talagang inaamin nyo lahat kayo guilty. So now tell me, ano po ang sitwasyon natin na hindi tayo kayang tulungan ng ating pong Diyos? Ano yung problema natin na hindi nabigyan ng solusyon? Ano yung mga tanong natin na hindi niya kayang sagutin? Amen. Wala, dahil ang kasagutan ng lahat ng yan ay nasa kanyang salita. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. And here is my conclusion. Salita mo'y isang tanglaw na sakay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan.
Ang salita ng Diyos sa atin ay gumagabay at pumapatnubay. Amen. Kaya kung nasa atin ang kanyang salita, hindi tayo maliligaw, hindi tayo matitisod, hindi tayo madarapa. Amen. Now, balikan natin yung umpisa. Una, takot. Pangalawa, kawalan o kakapusan. Pangatlo, sakit at karamdaman. Pang-apat, yung punggit sa atin, yung pangit nating nakaraan. At ang lahat ng iyon, somehow, ay nagdadala ng panghihina at panlulupaypay sa bawat isa sa atin. Hanggang sa dumating na po tayo na masiraan ng loob. Amen. Kasi yung mga bagay na yon, pwede kang manghihina doon. Amen. Pag nasa iyo takot, manghihina ka. Pag nandoon yung wala ka ng malapitan, hindi mo alam kung saan kukuha ng makakain at wala, kapos. Panghihina yon. Lahat ng yung binanggit, patungo yon sa panghihina at panlulupaypay. Amen. Pero mga kapatid, kung dumating ka na ron sa extreme, ngayon, may sagot pa rin ba ang Panginoon? Based sa kanyang salita, Job 4:4. Salita mo'y nagpapalakas sa nanlulupaypay. Sa mahina, ang aral mo'y dulot, may dulot ng. So mga kapatid, again, tell me, wala hindi pwedeng sagutin ng Diyos in any circumstance, in any situation that we are in sa buhay na ito. Laging meron pong sagot ang Diyos. Amen, mga kapatid. So, challenge ko sa inyo, meron po ba tayong Diyos? Nasa atin po ba salita ng Diyos? Then panghawakan po natin ito. At tingnan po ninyo kung ano ang maidudulot nito sa bawat isa sa atin. Gamitin natin ang salita, mga kapatid, tulad ng paggamit ni Jesus kay Satan nung siya tuksuhin. Ang sinagot niya kay Satan, ano yung word? It is written, it is written. Sabihin natin, sa isang salita mo lang, mawawala ang aking takot. Sige, all together. Sa isang salita mo lang, mawawala ang aking takot. Sa isang salita mo lang, hindi ako magkukulang. Sa isang salita mo lang, gagaling ako sa aking sakit at karamdaman. Sa isang salita mo lang, wala na akong kasalanan. Pinatawad mo na ako sa lahat ng aking karumihan. Yan ang salita ng Diyos. Palakpakan natin.